Sa liblib na lugar sa Antique ay may isang napakalaking mansyon na matatagpuan sa likod ng gubat na may mga malalaki at matatayog na puno. Ang mansyon na ito ay ang iimbestigahan ni Sam dahil sa biglaang pagkawala ng mag-asawang Mr. and Mrs. Perez sa hindi malamang dahilan. Doon pinili manirahan ng mag-asawa dahil tahimik daw roon at malayo sa gulo. Si Sam ay isang matalinong imbestigador. Pagdating sa mga kaso, wala siyang kasong hindi natatapos o nalulutas. Matagal ng trabaho ni Sam ang paglilingkod sa kapwa. Marahil ay nagmana siya galing sa kanyang ama na matagal ng pumanaw. Ang kanyang ama ay tinaguriang pinakamatalinong imbestigador sa Pilipinas dahil sa galing nito. At si Sam ay gustong sundan ito. Bago siya pumunta roon, kinausap niya ang isang kaibigan, isang paranormal investigator para samahan siya dahil alam niyang hindi tao ang dahilan ng pagkawala ng mga tao. Maraming kwento at haka-haka na nagsasabing walang nakakalabas sa malaking bahay na iyon kapag nakapasok ka na. Mayroong mga nakakalabas, tulala at wala na sa sarili. Nagumpisa nang maglakbay si Sam kasama ang kaibigan niya. Malayo pa lamang sila sa sinasabing lugar. Ramdam na nila ang malamig na hangin. Waring tinataboy sila nito palayo. Pinapahiwatig na delikado ang kanilang pupuntahan. Habang papalapit sila, lalong lumalamig ang ihip ng hangin sa paligid. Sa bawat pag-apak nila sa lupa, may naiiwang bakas ng determinasyon na mulutas ang kababalaghan sa itim na mansyon. Asan ba ang sinasabing mansyon? Bakit wala rito? Tanong ng kaibigan ni Sam na si Darren, ang paranormal investigator. Buntong hininga si Sam nang makarating sila sa patag na lugar. Naging maayos ang pagtayo ni Sam nang makita ang nakahanay ng mga puno. Nagsisilbing daan ang gitna nito na may mga tuyong dahon. Tinungo ng magkaibigan ang mahabang daanan. Madilim ang paligid dahil sa mga kahoy na nakapaligid. Maliliit na siwang lamang ang dinadaanan ng ilaw mula sa araw, kaya hindi masyadong madilim. Ngunit ang mga siwang na iyon ay hindi sapat upang maibisa ng lamig sa paligid. Kulang na lamang ay maging yelo sa lamig. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit sobrang lamig ng paligid. Hindi kalaunan ay nakarating sila sa harapan ng malaking gate na may sapot ng mga gagamba. Sa loob nito, hindi mo makikita ang kabuuan ng bahay dahil sa hamog na nakapalibot dito. Nagtataka sila dahil maaraw naman ngunit may hamog. Pumasok sila sa misteryong bahay. Sa loob nito, makikita ang mga lumang gamit at maalikabok na rin ng paligid dahil sa kadahilan ng wala naglilinis rito. May mga sapot na rin ng mga gagamba ang kisame at ang mga gamit na nakasabit sa dingding. Ang mga balangkas ng mga larawan na nakadikit ay puno rin ng alikabok, kaya hindi nakikita ang mga nakaukit na larawan dito. Nilagay nila ang kanilang mga gamit para magsimula na sa kanilang investigasyon. Habang naghahanap ng mga bakas si Sam na pwedeng makatulong sa investigasyon, may nararamdaman siyang kakaiba sa paligid. Parang may nakamasid sa kanya. Pero kung titingnan naman niya ang paligid, wala namang anumang naroon. Kahit may nagpaparamdam, tuloy lang siya sa pagtingin ng mga gamit. Kahit na may naririnig siyang mga bulong sa kanyang tenga na hindi niya naiintindihan, ang mga boses sa paligid niya ay naglalaro. May mga umiiyak. May mga boses na nahihirapan at ang mga nakakatingdig balahibong mga tawa ng babae. Habang tuloy-tuloy siyang naghahanap ng mga pwedeng maging ebidensya, may nakita siyang record ng mga trahedya ng pamilya at mga salitang nakaukit sa pader na warning na may kahulugan ng sumpa. Paglingon niya sa isang gilid, nakita niya ang lumulutang na katawan ng babae. May mga dugo ang puting damit. Nanlalaki ang kanyang mga mata. At ang ngiti niya ay nagbibigay kay Sam ng takot. Sam! Tawag ni Darren sa kanya. Dahil sa boses ni Darren, nawala ng parang bula ang babae. Alam niyang maraming masasamang elemento sa bahay na ito, kaya mas minabuti niyang lumapit kay Darren para humingi ng tulong. Darren, may nakita ako at may nararamdaman akong mga elemento sa bahay. Mukhang delikado tayo rito, sabi ni Sam sa kanyang kaibigan. Huwag ka mag-alala, hindi nila tayo masasaktan dahil isa na lamang silang alaala ng nakaraan. Sagot naman nito kay Sam. Maggagabi na at kailangan nilang magpahinga para bukas. Ngunit natatakot si Sam.
kung anong mangyayari sa kanila habang sila'y natutulog. Kahit na matalino siyang investigador, hindi pa rin niya maiwasang matakot sa mga mangyayari sa kanila, lalo na't ngayon pa lamang sila nakapunta rito. Huwag ka mag-alala dahil kapag tulog tayo may enerhiya na nakapalibot sa atin, kaya hindi nila tayo magagalaw, sabi ni Darren sa kanyang kaibigan. Nagpahinga sila habang ang liwanag ay sumasabay sa malamig na ihip ng hangin sa paligid. Naglalaro ang mga boses ng hangin sa tenga. Parang ang mga puno ay sumasagot din dito sa pamamagitan ng paggalaw ng mga sanga nito. Sa unang gabi nila roon ay wala pa masyadong nangyayari. Pero hindi nila alam kung paano mangyayari sa kanila sa pagdaan ng mga gabi. Sa pangalawang gabi nila roon ay nag-set up si Darren ng mga kagamitan upang makakuha ng ebidensya ukol sa mga nangyayaring pagpaparamdam ng mga espiritu. Habang si Sam ay inuusisa ang paligid ng isang silid, gumagalaw ang pintuan nito na mag-isa. Paglalagay ng mga gamit sa paligid at ang malakas na kalagabog galing sa pagsara ng bintana. Kahit na ganoon ang nangyayari, hindi niya ito pinansin dahil kailangan nilang matapos ang kanilang misyon sa lalong madaling panahon. Lumabas siya sa isang silid nang wala siyang makuhang magagamit sa kanilang investigasyon. Ngunit sa paglabas niya ay may nakita siyang salamin sa harapan. At doon siya natigilan sa kanyang kinakatayuan. Nanlaki ang kaniyang mga mata at ang mga kamay niya ay nanginginig. Nakita niya sa salamin ang sarili niya na pugot ang ulo at sa likuran niya ay may babaeng nakayuko. Hinahabol niya ang kanyang paghinga at matapang niyang tinignan ng babae sa likod. Ngunit wala roon ang babae. Nang bumaling muli ang kanyang tingin sa salamin, ay wala naman siyang nakitang kakaiba. Bumalik siya ng normal sa kanyang paghinga at ang katawan niya hindi na nanginginig. Inisip niya na lamang na iyon ay imahinasyon niya lamang. Ikinuwento ni Sam kay Darren ang mga nangyari. Ngunit walang alam si Darren kung bakit iyon ang nangyari sa kanya. Nagpatuloy pa sa paghahanap ng ibang ebidensya ang magkaibigang Sam at Darren. Sa pagmamasid-masid nila, may natuklasan si Darren na isang lumang silid. "Sam, halika rito. Tignan mo dito, parang may nakatagong silid." Sigaw ni Darren sa hindi kalayuan mula kay Sam. Lumapit si Sam rito at sinuri ang misteryong pader. Kinapa niya ito kung may makikita sayang botones para mabuksan ito. Ngunit wala silang nakitang kahit ano sa pader. "Mukhang simpleng pader lang naman yan," sabi ni Sam saka tumalikod na. Ngunit si Darren ay may sinuring mga simbolo na nakaukit sa pader. Hindi ito simpleng pader lang. May nakasulat rito na tanging sila lamang ang nakakaintindi, sabi nito sabay kuha ng kanyang kagamitan sa kanyang bag. At doon kinuha ang scanner ng mga bagay. Nalaman nilang ang mga simbolo ay ginagamit pala ng mga kulto sa mga ritual at nakikipag-usap sa mga demonyo at sa masasamang entidad. Binuksan nila ang pader gamit ang pag-apak sa sahig na nasa harapan nito. Sa pagbukas nito, naglipara ng mga alikabok kaya halos mapapikit sila at maubo. Waring may buhay ang mga alikabok na gustong makawala sa silid kaya ganoon na lamang karami ang nagtalsika na gabok. Kinapkap ni Sam ang gilid ng pader bago sila pumasok. Baka mayroong doong botones para sa ilaw. Sobrang dilim ng paligid. Walang makakakita. Pero nang bumukas ang ilaw, tumambad sa kanila ang mga nakakatindig balahibong tagpo. Nandoon ang mga bagay na ginagamit sa pag-aalay ng mga tao. Ang mga langis na ginagamit sa ritual at ang mga simbolo ng isang kulto. Lumabas sila sa silid na iyon ngunit sumalubong sa kanila ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng puting damit. Hindi nila alam kung saan sila dadaan dahil sila'y napapalibutan. May sinasabi ang mga ito sa salitang hindi nila naiintindihan. "Kawan mio bowman," sabi ng mga taong iyon ng sabay-sabay habang lumalapit sa kanila. Napuno ng takot ang dalawang magkaibigan dahil hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila kapag sila ay nadakip ng mga ito. May nakita silang siwang sa gilid at doon nila naisipang tumakas. Nang makalabas na sila ng bahay, tumakbo sila ng abot ng kanilang mga kaya. Kahit nasa malayo na sila, sumusunod pa rin ang mga misteryosong mga taong iyon. Habang sila ay papalayo, may nakita silang dalawang tao sa unahan. Nilapitan nila ito at doon nakita nilang ito ang dalawang matandang na pabalitaang nawawala sa bahay na iyon. "Mr. Perez? Mrs. Perez?" tanong nila sa matatanda. Ngunit nang lumingon na ito,
Bigla itong nag-iba ng anyo bilang isang hindi maipaliwanag ngunit nakakakalabot na nilalang. Nabalot ng takot ang paligid ng magkaibigan. Kahit na ang kanilang mga paa hindi na nila maigalaw. Sa gilid niya, ang kaibigan niya ay nangingisay. May lumalabas na kulay asul na likido sa kanyang bibig at mata. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumalabas hanggang ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Hindi makapagsalita si Sam o makagalaw man lamang. Ang tanging magagawa niya lamang ay makita ang kaibigan niyang nawawalan ng hininga at nangingisay sa huling sandali. "Sumunod ka sa amin." Ang boses na ito ay malaki at malakas. Nagsimulang maglakad ang mga paa ni Sam kahit hindi niya naman ito ginagalaw. Kahit anong pigil nila hindi niya magawa. "Ano bang kailangan niyo sa akin?" Malakas na sigaw ni Sam sa dalawang nilalang. Ngunit parang hindi siya naririnig nito. Hanggang saan nakarating sila sa silid kung saan ginagawa ang isang ritual. Gamit ang matitibay na tali, ginapos siya habang nakahiga sa isang hugis parehebang kama na semento. Sinimulan nila ang ritual na sa pagkakaalam ni Sam ay ritual para sa pag-aalay ng tao. Sinimulan nila ang pagbigkas ng mga salitang sila lamang ang nakakaintindi. Kasabay ng pagbigkas ng mga salita, malakas na hangin ang pumalibot sa silid. Hindi alam ni Sam kung saan ang gagaling ang hangin dahil walang daanan ng hangin sa loob at sarado rin ang bintana at pintuan. Dahil sa lakas ng hangin sa loob, natanggal ang telang nakatakip sa mukha ng leader nila. At sa pagtanggal nito, nanlaki at hindi makapaniwala si Sam nang makita na ang kanyang ama na matagal nang pumanaw ang leader ng kulto. "Tatay?" Utal na tanong ni Sam. Natigil sa pagsasalita ng kakaibang lengguwahe ang kampo ng mga kulto. Napuno si Sam ng magtataka kung bakit siya naroon, kung bakit siya ay buhay, at bakit miyembro siya ng samahang ito. "Tay, sumagot ka. Paano ka nabuhay at bakit nandito ka?" Pagtatakang tanong ni Sam sa ama. "Kailangan ko itong gawin para sa ating lahi." Sagot naman ng ama niya. "Anong pinagsasabi mong lahi, tay? Ipaliwanag mo naman." Sigaw ni Sam. Hindi pinansin ng ama niya ang sinasabi ng anak na si Sam. Itinuloy nila ang ritual habang si Sam ay nagsisigaw sa kanyang ama. "Tay, bakit? Paano niyo nagagawa ito sa sarili niyong anak?" Mahikbi sa boses ni Sam, nagmamakaawa. "Patawad, anak," sabi ng ama niya. Patuloy sa pagbigkas ng mga salita mga ito hanggang sa unti-unting nanghina ang katawan ni Sam at tuluyang dumilim ang paningin ni Sam. Ilang araw, linggo, buwan at taon ang nakalipas. Ngunit walang nakakalam kung bakit hindi na nakabalik si Sam at ang kanyang kaibigan na si Darren. Wala na rin ang itim na mansyon sa gitna ng gubat. Ang tanging nakikita na lang roon ay bakas na lamang ng pagkasunog ng bahay ang matatagpuan. Maraming sumubok na imbestigahan ang misteryosong pagkawala ng dalawa. Ngunit wala ni isa sa kanila nagtatagumpay. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang pagkawala ng magkaibigan. Sinusubukan pa rin ito ng mga matatalinong imbestigador. Nalutasin pero ang iba ay sumuko na kaagad. Dumaan pa ang ilang henerasyon ng matatalinong imbestigador. Ngunit wala pa rin nagtatagumpay. At wala pa rin nakakalutas sa tila misteryosong pagkawala ng magkaibigang si Darren at si Sam. Mula noon ay naging kwento ang magkaibigan at naging panakot na ito sa lugar ng Antique. Tumatak ang pangyayari ngayon sa magkaibigan at doon na po nagtatapos ang aking kwento. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay huwag nyo na pong kalimutan na mag-subscribe at pindutin nyo na rin po ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.